Ayan, so magandang buhay mga kaanina. Ito na naman po si Kuya Harvest para magbigay naman po ng update doon po sa ating demo. 2 days bago po tayo magtanim. So ito na po yung status ng punlaan. Kung mapapansin nyo, malapad. Ito po, laplap po ang gagamitin po natin. Dahil ang problema natin dito, kulang tayo sa tao. So, kaya lalaplapin na lamang ano po. So, ito po ang hitsura nung palaya na magiging demo po natin. 2 days bago po tayo magtanim. So, inihahanda na po yung area na yan. At the same time, pinasukat ko na din po yung area para malaman po natin gaano ba talaga kalaki itong area natin dahil ito ay makakaapekto doon sa dami ng fertilizer na ilalagay natin at sa iba pang mga recommendation. Kaya importante po na masukat itong area. Bali, lumalabas po na 80,085. So, 8 hektarya po pala itong ating demo na ito. So, ganun po siya kalawak. Ano po? At the same time, yung pong sa apog, ano po, pinasukat na rin po natin. Mayroon po tayong demo na 2 hektarya dahil naglagay po tayo ng lime. So sa 2 hektarya, bali 40 bags na at 50 kilos ng lime o apog. Dahil medyo slightly acidic nga po yung lugar na ito. So nag-recommend po tayo na mag-demo para sa 2 hektarya ng apog. Para makita natin kung effective ba. Kung natatandaan nyo, ang pH nitong lupa dito ay 5.5. So pasok pa din naman siya dun sa requirement na pH ng palay. Kaya lang gusto nating medyo papaklahin para makita natin kung may effect ba ang lime sa taas ng ani. So ito naman yung hitsura ng patubig natin dito. Dahil nga ang source natin ay galing sa bundok. So ganyan ang flow ng tubig. Napakasariwa ng tubig. Pero ito po ay nawawalan din dahil dun sa parting itaas may mga rice area din. At ito naman yung ibang portion nung palaya natin, mapapansin nyo napakalalalim hanggang dibdib ng kalabaw. Yan, so iyang lugar na yan, ang practice ng mga farmer dito, hinantraktor muna yan. So pagkatapos nilang ihantraktor, papadaanan naman nila ng suyod para daw yung mga lugar na malalalim mahakutan ng lupa. Opo. So ganun po yung ginagawa nila. So mapapansin nyo lang meron siyang mga kulay green. So ang tawag natin dyan ay mga kiyapo na lumulutang sa palayan sa tubig. So itong mga kiyapo na ito, ang problema dito, kapag hindi inalis bago magtanim, mabilis silang lumaki. Tapos pag naglagay tayo ng abono, sila yung sumasahod. Dahil malalapad nga ang dahon, sila yung sumasahod dun sa abono. Tapos mabilis silang mas lumaki. So ang tendency niyan, hindi nakakasuwi yung palay natin. Kaya dapat alisin. Pero for the meantime, dahil nga nasa transition tayo, kung ano yung practice ni farmer, yun muna yung iba. Pinababayaan muna natin sila kung ano yung practice nila. Then saka na lang tayo mag-i-intervene. So unless na lamang makaka-apekto sa ani, so titingnan natin yung changes na pwedeng gawin. So ito naman yung punlaan dito sa kabilang side. Ganun din, malapad din, laplap. Dahil ang problema, wala nang magtatanim, wala nang magbubunot. So laplap na lamang siya. Itong palay ay ilan days na to, 14 days. So fully matured na siya. So dito gumagawa na rin tayo ng kanal. Kasi yung mga lugar na gusto natin mangyari, kapag gusto na alisan natin ng tubig, mabilis magpaalis. So nilalagay tayo ng kanal na medyo malalim. Ayan po, so nilalagyan natin ng bagong pilapil. Kasi yung mga ganyang lugar, dahil nga sa sobrang lalim,
hindi nakakasuwi ang mga palay. Dahil ang tendency pag naglagay ka ng abono, ayun, babaon yung abono sa malalim na lugar, hindi mahabol nung ugat nung palay. Kaya instead na 20 cm lang ang lalim ng ang haba ng ugat, ay humahaba pa ng humahaba dahil hinahabol yung abono. So kapag siya ay may kanal, mas mabilis pakatihan, mas madaling tumigas ang lupa. So yung abono hindi natutusok pa ilalim. So yun po yung sekreto nun para magbigay pa rin ng maraming bunga at maraming suwi yung palay po natin. So yan lamang po ang update po natin ngayon, 2 days before planting. At like, share, and subscribe po para ma-update po kayo dito po sa ating gagawing o ginagawang demo area.